May umuugong na namang balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at bukas daw yan mangyayari. Alamin nga natin mula sa political expert na si Ronald Llamas, live mula dito sa TV5 Media Center kung ano itong umuugong na ito. Sir, magandang hapon po at totoo bang magkakaroon ng cabinet revamp? Well, magandang hapon, Jiggy. Pero wala namang kasiguraduhan dito eh. Kung maalala mo, usually kasi yung chismis tungkol sa cabinet revamp, nangyayari yan sa mga ganitong klaseng panahon. Pababa yung approval rating ng presidente, yung political crisis ay nagpapatuloy, tapos yung kalaban ng gobyerno ay lumalakas, no, katulad ng mga Duterte, at iba pang mga problema. So usually nangyayari yung mga balita ng cabinet revamp para baguhin yung naratiba, para ipakita sa tao na willing mag-adjust yung presidente para maigpawan nila yung political crisis na kinakaharap nila. Kung maalala mo, Jiggy, after no midterm election, yung disastrous midterm election, ay lumabas din yung balita ng cabinet revamp. At mismo yung presidente sinabi na may possibility na mangyari ito. Pero eventually, ang nangyari ay hindi cabinet revamp, kundi cabinet review, according mismo sa presidente. At nagkaroon lang ng lipatan ng mga posisyon yung mga ilang kabinete. Kaya until it happens, it never happened. Pero medyo persistent yung balita na magkakaroon ng major cabinet revamp dahil nga dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Lumalabas pa nga ay unlucky 9 daw. Meron daw unlucky 9 cabinet secretary na nanganganib. At meron ding balita na baka bukas merong first down payment. May mga 3 na posibleng matanggal. Pero again, inuulit ko, consistent dun sa mga nangyari na in the past, until it happens, it never happened. No? Halimbawa, itong nangyaring major cabinet revamp, kung tatawagin nating revamp, itong pagtanggal kay Executive Secretary Bersamin at saka kay Budget Secretary Pangandaman 2 months ago. No? 2 months ago. Yan, major yan. Dahil yung lethal president, yung ES, at saka yung pinaka-importanting budget secretary ay natanggal ng sabay. No, pero yan, walang indication na mangyayari yan. Parang bigla na lang nangyari. Sir Ronald, no? sa tingin nyo po bilang isang expert, sino ang posibleng nandun sa unlucky 9 na ito? Well, mga lumalabas ay yung mga hindi masyadong nakapag-deliver sa kabinete. No? Halimbawa, yung tourism natin, way below target yung mga turistang pumapasok sa ating bansa. No? At may iba pang mga criticism dun sa secretary ng ating tourism department. Matagal nang maraming criticism at saka mga ilang kaso na rin yung naisampa sa ating health secretary. Ang sabi ni Secretary Ted Herbosa, hindi siya tatanggalin at hindi siya mag-resign. Sinabi niya yan 2 days ago. Pero yan din ang sabi ni Secretary Bersamin na hindi siya mag-resign pero kinabukasan tanggal siya. Yan din ang sinabi ni Secretary Bonoan, kung maalala mo. Hindi siya mag-resign at hindi siya tatanggalin, pero after 2 days, tanggal siya. So, hindi assurance na sinasabi ng Cabinet Secretary na hindi siya matatanggal, ay hindi nga siya matatanggal. So, depende yan sa Presidente. Naku, abangan natin yan bukas, Sir Ronald. Salamat po sa inyong mga insights. Si Ginoong Ronald Llamas, live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.